Nasunog ang mahigit 200 bahay sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Dagdag pahirap pa sa mga bumbero ang mahinang presyon ng tubig. Kaya halos 200 truck ng bumbero ang rumesponde. Nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz? Mel, alas 5 ngayong hapon ang tuluyan ng naapula ang sunog dito sa barangay Damayang Lagi sa E. Rodriguez, Quezon City na umabot pa sa general alarm kaninang alas 2:42 ng hapon. Kitang-kita ang naglalagablab na apoy mula sa isang gusali sa barangay Damayang Lagi, E. Rodriguez, Quezon City. Pasado alauna ng hapon ang sumiklab ang apoy. Makikita kung paano lamunin ng apoy ang mga bahay. Ang lakas ng sunog dito sa Damayan, nasunog na naman. Mula sa nasusunog ng mga bahay, kanya-kanyang pulasan ng mga residente. Sa lakas ng usok, halos sakupin na nito ang kalsada. Salasalabat din ng mga fire hose papasok sa lugar ng sunog. Kanya-kanya ng bit-bit na mga maisasalbang gamit. Marami ang may buhat pang mga bata. Laki na ng apoy sa bahay namin. At may mga naiwan pa raw sa kanilang bahay. Kaya na yung mga gamit, yung mga aso, kunin. Mula sa himpapawid, makikita kung gaano kalawak ang apoy. Ang bilis nag-spread yung apoy. Halos 30 minutes din pong walang tubig. Kaya lahat po kami talaga dito nagpapanik. Labis din ang pag-aalala ni Rita Kayanan nang malamang nasusunog na ang kanilang bahay. Naiwan kasi sa tahanan ng anak niyang bulag at di pa nakakapagsalita na si Ana Ria. Kinabahan na ako. Naalala ko na ito. Kung ano mangyari dito. Paano siya na-rescue? Sa kapatid niya, sunog talaga. Wala na salba. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag ng isang tahanan. Dahil sa dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa light materials, ay mabilis na kumalat ang apoy. At sa loob ng mahigit isang oras ay naitaas na sa general alarm ang sunog. Kaya sumugod na ang mga bombero at fire volunteers sa buong Metro Manila. Itong mga hydrant natin ay walang mga pressure na malakas. Kaya medyo kinakapos sa tubig. Kaya yun, nagtaas tayo ng alarma para dumating yung mga ayuda ng ibang mga fire trucks natin. Isang faktor din itong hangin at ito yung isang nagpalakas din ng ating sunog. Dagdag pahirap pa sa mga bombero ang mahinang presyon ng tubig sa lugar. Kaya inabot ng halos 200 fire truck ang rumesponde. Aabot sa 250 na bahay ang nasunog at 750 na pamilya ang nasunugan. Aabot sa 2.5 million pesos ang kabuuang pinsala. Hanggang sa ngayon ay hindi pa raw matukoy ang sanhi ng sunog. Mel, ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, ay nag-set up na ng temporary shelter sa may La Florilla Street para doon tumuloy yung mga nasunugan. Sa ngayon ay binuksan na ang ilang lanes dito sa E. Rodriguez para sa mga sasakyan. Pero abiso lang po sa mga motorista, talagang matindi pa ang daloy ng trapiko dito sa E. Rodriguez. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.